Banal na pamilya, huwaran ng mag-anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta ng Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang si Jesus ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ipinagdiriwang natin ngayon mga bata ang kapistahan ng banal na mag-anak ni Kuya Jesus, Inay Maria at San Jose. Ano nga ba ang matututunan natin at ng ating pamilya sa pagdiriwang natin sa kanilang kapistahan? Matapos maipanganak si Kuya Jesus, wala na tayong narinig na kwento sa kanya, maliban sa kwento natin ngayon ng pagkatagpo niya sa templo sa edad na 12. Gayon din, matapos ang kwentong ito, wala na rin tayong maririnig pa sa kwento ng banal na mag-anak at sa iba pa nilang naging buhay sa Nazaret hanggang sa pagbibinata ni Kuya Jesus. Tahimik ang naging buhay ng banal na mag-anak sa Nazaret. Ang katahimikan ng kanilang naging buhay ay nagtuturo sa atin na pahalagahan din ang katahimikan sa loob ng ating tahanan. Ibig sabihin mga bata, panatilihin din natin ang kapayapaan at kabanalan sa loob ng ating tahanan. Iwasan natin ang pag-aaway-away, pagkakanya-kanya at hindi pag-uusap. Sa panahon ngayon na sobrang nahihilig tayo sa mga gadgets, nababawasan na ang pagkwekwentuhan at pagkukumustahan ng isang pamilya. Nawawala na rin ang panahon natin sa pagdarasal at pagsisimba ng sama-sama. Huwag nating kalimutan mga bata na ang ating pamilya ay paaralan ng pagmamahalan. Sa loob ng ating pamilya, una tayong natutong maging mapagbigay, maging mapagmahal, maging magalang at makadiyos. Huwag natin hayaan na ang masasamang impluwensya sa labas ay makapasok sa ating tahanan. Gaya na lamang ng ugali na laging pagmumura at pagsama sa masasamang barkada. Panatilihin natin ang katahimikan at kapayapaan sa ating pamilya sa pamamagitan ng sama-samang pagdarasal at pagsisimba, lalo na tuwing araw ng linggo. Tinuturuan din tayo na maging magalang at masunurin sa ating magulang. Sa ating kwento, napakinggan natin na si Kuya Jesus mismo ay sumama pauwi sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang mga magulang mga bata ay binigyan ng tungkulin ng Diyos na disiplinahin ang kanilang mga anak at turuan ng kagandahang asal. Kaya naman, ang paggalang at pagsunod sa ating mga magulang ay katumbas ng paggalang at pagsunod natin sa Diyos. May mga magulang na hindi tama ang ipinapakitang gawa.
May mga magulang din na napapalo tayo. Ngunit, hindi pa rin ito ang dahilan para hindi natin sila igalang. Bilang mga anak, tungkulin natin na igalang pa rin sila at ipagdasal sila sa kabila ng kanilang pagkukulang sa atin. Lagi nating tatandaan na ang paggalang sa magulang mga bata ang tanging utos ng Diyos na may kasamang pangako. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Kaya tularan natin si Kuya Jesus mga bata. Maging isang masunurin at magalang na anak tayo. Paano tayo magiging huwarang pamilya katulad ng banal na mag-anak? Una, magkaroon ng bonding ang bawat pamilya. Huwag laging gadgets mga bata. Magkaroon tayo ng oras sa pakikipagkwentuhan kina nanay at tatay. Sabay-sabay tayong kumain, magdasal at magsimba bilang isang mag-anak. At ikalawa, maging masunurin at magalang tayo sa ating mga magulang sa pagpapanatili ng po at opo sa pagsagot sa kanila at pagtulong sa kanila sa mga gawaing bahay at sa panahong kailangan nila tayo.